umaga po. Ngayon po ay interview ko ang aking magulang patungkol sa pagkakaroon ng isang successful marriage. So, ano nga po ang mga mahalagang sangkap para magtagumpay ang pagsasama sa kasal? I think importante po na magkaroon ang isang couple ng trust sa isa't isa at understanding para maging successful ang kanilang marriage. So, ano ang papel ng komunikasyon upang mapanatili ang malusog at matibay na relasyon? Importante ang komunikasyon dahil sa tingin ko ito ay isang pundasyon para maging successful ang marriage ng isang couple. So, pangatlo, ano ang kahalagahan ng tiwala sa iyong pananaw sa isang pagsasama ng mag-asawa? Ang trust kasi ay importante dahil kapag ang isang couple or isang mag-asawa ay mayroong trust sa isa't isa, may iwasan dito yung pagkakaroon ng conflict na minsan yun yung dahilan ng paghiwalay ng isang mag-asawa. So, ang last ay ano po ang maaaring advice na pwede mong ibigay upang mapanatili ang pag-ibig at romantikong aspeto sa matagal na pagsasawa ng isang mag-asawa? Siguro yung pagkakaroon ng time sa isa't isa. Kasi usually pagka may pamilya na, paglalabas buong family. So, yung magkaroon kayo ng time na inyong dalawa lang, once in a while, siguro yun ang magiging isang way para mapanatili nyo yung pagkakaroon ng may romantic pa rin aspect sa inyong pagsasama. So, ayun nga po ang mga maaaring maging isang pundasyon para magkaroon ng isang successful marriage. So, narito ang ibang mga katanungan patungkol sa pagiging responsible parenthood. So, ano nga po ba ang ibig sabihin ng responsible parenthood sa inyong pananaw? Para sa akin, ang responsible parenthood ay ang pagpaplano ng isang magulang na mabigyan ng kanyang anak ng sapat na edukasyon at physical at financial na pangangailangan. So, ano ang mga pundasyon ng magandang relasyon ng magulang at ng anak? Sa tingin ko, yung pagkakaroon ng pag-uusap, hindi lamang sa tuwing may problema, kundi yung araw-araw na pag-uusap nyo tungkol sa araw-araw na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Ano po ang mga paraan upang maturuan ang iyong mga anak ng tamang mga halaga at moralidad? Para sa akin, ang magulang ay isang best example para may pakita mo kung ano man yung gusto mong ituro sa iyong mga anak. So, kami pong mga magulang ang best teacher. At ang panghuli ay ano po ang mga diskarte mo sa pagtuturo ng mga anak mo tungkol sa responsableng paggamit ng teknolohiya at medya? Dito po sa aming tahanan, example po, nagbibigay po ako ng oras sa paggamit po ng gadget. Hindi ko po hinahayaan na gamitin nila ito ng buong araw para naman po ito sa kanilang kapakanan. So, ayun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig.